Ang galing! Iyan na siguro yung isa sa mga pinaka-bongga, the greatest transformation na nakita ko. So, kung titingnan mo sa video, yan yung before, no? Talagang ni-record niya. Purposefully na ni-record niya yung sarili niya para at least magkaroon siya ng video soon. In this video, mapapansin nyo na ready na siya, sinet up na niya psychologically, emotionally, yung sarili niya dahil alam niya na magkakaroon ng positive impact yung procedure na gagawin sa kanya. In which, if I'm not mistaken, rhinoplasty, yung ginawang procedure sa kanya. And yung result talaga is grabe. Undeniably very perfect. As in perfection, bumagay sa kanya yung korte, yung procedure, at yung ginawa sa kanya. And yes, congratulations sa mga team of healthcare workers na gumawa ng ganyan para maging bongacious yung resulta sa kanya. O, di ba? At sa ganda nga ng kanyang transformation before and after, ang daming nagtanong kung magkano, anong procedure yung ginawa sa kanya. So, eto yung kanyang response. Hi guys! This video is intended to all the people na nagtatanong pa din po sa akin kung magkano po ang binayad ko sa rhinoplasty. Since hindi po alam ng iba yung story behind, para po sa kaalaman ng lahat, nilibre lang po ako ni Mami Tony Fowler. So, thank you so much, Mami Tony. Napanalunan ko po yung rhinoplasty na surgery dahil po sa pag-giveaway ni Mami Tony na parang filter na ginamit ko sa TikTok. Pwede niyo po siyang i-stalk si Mami Tony sa kanyang TikTok account para malaman niyo po kung ano yon. Ayun, so let's go back to the topic kung magkano daw po ang rhinoplasty. Wala po talaga akong idea, guys. Sa totoo lang po, wala po talaga po akong idea kung magkano. Tinry ko na po magtanong doon nung bumalik po ako sa clinic. Ang sagot lang po sa akin is dumirekta po kayo sa kanilang hotline. So, para po sa kaalaman ng lahat, ilalagay ko po yung hotline nila dito sa caption. Kasi I have an idea, guys, na parang magkaiba po ata yung presyo kung ano po yung gusto nyong ipagawa. Like silicone, Gore-Tex, ano pa yun? Or sa condition po, or sa gusto nyo nga po ipagawa sa ilong nyo. Talarplasty ba yan? T-plasty or rhinoplasty? Basta magkaiba daw po ata yung gastos, cost. Basta yun. Basta dumirekta na lang kayo sa clinic. Kasi pag ako talaga tatanungin nyo, guys, wala po talaga akong idea. So ayun, good luck. Sa totoo lang, wala naman talaga masama na magpa-enhance ka ng parts ng katawan mo. For as long as wala ka namang tinatapakang iba. And mas lalong-lalo na kapag meron ka namang capacity, such as financial na capacity na gastusan yung mga enhancement procedures na gagawin sa katawan mo. O kaya meron sponsor out there na maganda yung loob na i-shoulder yung expenses doon sa surgical procedure na gagawin sa'yo. Tsaka short story time tayo, no? Alam nyo ba na meron din akong friend, a transgender friend na lumipad from sa abroad na para tignan niya yung doctor. So nagpa-consult siya, nagpa-schedule siya ng surgical procedure pero hindi rhinoplasty. Nagpalagay siya ng breast, o di ba? Nagpalagay siya ng breast and happy naman siya sa service. Okay naman kasi talagang inalagaan siya. Tapos ang nabonggahan siya kasi hands-on yung plastic surgeon na gumawa sa kanya para to make sure na maalagaan siya, tapos perfect yung procedure na gagawin sa kanya. And yes, she is more than satisfied sa procedure and sa decision na ginawa niya. And wala siyang tinatapakang ibang tao. Tapos, syempre para makomplete yung kanyang or masimulan yung kanyang transition, o di ba? Kesa naman yung mga ibang tao dyan na mahilig mag-post ng Bible verse, tapos sila pala ang pasimuno
ng mga chismis, negativity, toxicity, tapos sila pala yung malaki ang inggit sa ibang tao. Tapos sila rin pala yung mga sakim. Usually, yan yung mga senaryo ng ibang tao, di ba? Yung mga mahilig mag-post or mahilig magsabi ng Bible verse, tapos yun pala, merong sariling kulo or meron silang tinatagong mabahong sikreto. Tsaka we should be happy sa kung ano man ang nagpapasaya ng ibang tao, ng friend mo, family member mo, relative mo, or kahit sino ng ka-acquaintance mo. For as long as wala naman silang ginagawang masama. Okay? So, I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially sa mga enhancement na nagpapaboost ng confidence pero wala namang tinatapakang iba. Okay? So, wala din naman tayo magagawa na hindi naman lahat ng tao ay na-please natin. Okay? So, I hope nakarelate din kayo and always remember to stay positive and stay away from negativity.